Dear Kuya Mike, magandang araw po. Ako po si Paul at gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan habang pauwi ako mula sa isang party ng kaibigan. Isang gabi iyon na hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kilabot sa katawan ko. Gusto ko pong maibahagi sa inyo ito dahil alam kong marami kayong nakukuuntong mga kakaibang karanasan sa inyong channel. Noong gabing iyon, sobrang pagod na po ako mula sa party at medyo inaantok na rin. Kaya't nagpasya akong maghanap ng isang hotel para makapagpahinga. Hindi naman ako nagtagal sa paghahanap dahil may nakita akong isang maliit at ordinaryong hotel sa tabi ng kalsada. Wala namang kakaiba. Tahimik at mukhang walang masyadong tao. Pagkatapos ng mabilis na check-in, binigyan ako ng susi para sa room 23. Pag-akyat ko sa itaas, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Parang may kakaibang presensya sa paligid. Pero inisip ko na lang na dahil ito sa pagod ko. Nasa gitna ako ng koridor nang makarinig ako ng kakaibang ingay mula sa room 20. 2 pinto lang ang layo mula sa kwarto ko. Isang mabagal at malamig na tunog na parang galing sa ilalim ng kama o sa dingding. Huminto ako at sa hindi ko may paliwanag na dahilan, hinila ako ng curiosity ko patungo sa pinto ng room 20. Agad kong napansin na iba ang pinto nito kumpara sa iba, medyo luma, may mga gasgas at may malaking butas ng susian. Dahil sa takot at curiosity, hindi ko naiwasan yumuko at sumilip sa butas ng susi. Kuya Mike, ito na ang hindi ko malilimutan. Sa loob, may nakita akong batang babae na nakaupo sa gilid ng kama. Ang buhok niya ay itim na itim at makapal. Natatakpan ng kanyang mukha. Nakasuot siya ng maruming nightgown na tila hindi na nalabhan ng matagal at ang balat niya ay maputla, parang papel. Hindi siya gumagalaw, ngunit parang ang bigat ng hangin sa paligid niya. Sobrang kilabot ang naramdaman ko, kaya agad akong umatras. Hindi ko na inisip na tumingin pa ulit at mabilis akong pumasok sa aking kwarto. Sinara ko agad ang pinto. Sobrang pagod ako pero kahit anong pilit ko, hindi maalis sa isip ko ang nakita ko. Kinabukasan, pagising ko, ramdam ko pa rin ang takot. Pilit kong pinigilan ang sarili na huwag nang tumingin muli sa room 20. Pero parang may hatak na nagtutulak sa akin. Kaya bago ako mag-check out, dumaan ulit ako sa harap ng pinto ng room 20. Sa hindi ko mapigilang pagkamausisa, sumilip ako muli sa butas ng susi. Wala na ang batang babae. Ngunit may isang kakaibang bagay akong nakita. May isang pulang bagay na humarang sa butas, parang piraso ng tela, pero masyadong matingkad, halos parang dugo. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na tila tumagos hanggang sa utak ko. Nagmamadali akong lumayo. Pagdating ko sa front desk para mag-check out, tinanong ko ang receptionist tungkol sa room 20. May maliit na batang babae ba dyan? Tanong ko. Nasaan ang mga magulang niya? Kaya ba niyang mag-isa? Tila nagulat ang receptionist. Room 20? Tanong niya na may bahagyang pag-aalinlangan. Matagal nang walang tumutuloy dyan. Nagtaka ako, pero kagabi, may nakita akong bata. Sumagot ang receptionist. Halos pabulong. Ang huling tumira dyan ay isang pamilya, isang ina, ama at ang kanilang batang anak na babae. Pero noong unang gabi nila dito, namatay ang bata. Walang nakakaalam kung paano. Pagdating ng mga pulis, nakita nila ang mga magulang ng bata na nagpakamatay sa loob ng kwarto. Huminto siya at sa mahina niyang boses, idinagdag niya simula noon. Maraming beses nang naiulat ng mga bisita at staff na may nakikita silang batang babae na gumagala sa koridor. Sinasabing ang mga mata niya ay namumula, parang dugo. Kuya Mike, tumindig ang balahibo ko. Napaisip ako. Naalala ko ang nakita kong pulang bagay sa butas ng susi. Iyon ba ang mga mata ng bata kagabi? Nanginginig ako, halos matisod habang paalis ng hotel. Ramdam ko pa rin ang malamig na pawis sa likod ko. At bawat hakbang ko ay parang sinusundan ako ng hindi ko may paliwanag na presensya. Paglabas ko ng hotel, hindi ko mapigigang lingunin muli ang room 20. Ramdam ko ang bigat ng presensya ng bata niyon, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang galit. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito, parang nakikita ko pa rin siya. Ang kanyang mga mata, pulang-pula, puno ng put. Tila sumisilip pa rin sa akin. Parang naroon pa rin siya. Sinusundan ako kahit saan ako magpunta. Sana po ay mabigyan ninyo ng kasagutan ng kakaibang karanasan ito, Kuya Mike. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong tunay na nangyari o kung totoo nga ba ang nakita ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Paul.